Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasalantang residente at magsasaka sa Cagayan de Oro. Dito, sinabi ng Pangulo na paglaan ng pondo mula sa flood control projects papunta sa agrikultura, edukasyon at kalusugan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo. Matapos ang hagupit ng bagyong Nando, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasalantang residente at magsasaka sa Cagayan de Oro. Sa kanyang mensahe, tinalakay niya ang pupuntahan ng binawing mahigit 255 billion pesos na budget na para sana sa flood control projects. 255 billion po, ang 36 na bilyong piso ay magiging karagdagang pondo sa DSWD para sa IX, sa Disability Inclusive Social Protection of Children at Sustainable Livelihood Program. Mahigit 26 na bilyon at kalahating milyon pisong budget mapupunta naman sa DepEd. Meron pang 10 bilyon, ito naman sa CHED para sa college. Ang CHED para naman yung ating scholarship ay tuloy-tuloy. Sa DOH naman, 29 na bilyong piso. Bibigyan din ng tinatayang 40 bilyong piso ang Department of Agriculture para sa pagpapatayo ng solar-powered irrigation at rice processing center. Kung bibigyan mo kami ng rice industrial complex, maitataas natin ang presyo ng palay. Sa ngayon na po, Presidente, 10 piso lang per kilo ang palay. 12 pesos ang presyo ng kapital per kilo. Yan ang problema. Kaakibat ng mga proyektong ito, bibigyan din ng 5 bilyong piso ang National Irrigation Association. Ayon sa Cagayan LGU, makatutulong ang pagkakaroon ng ganitong proyekto sa kanilang lalawigan para hindi na kailangan dalhin ang kanilang mga palay sa Nueva Ecija. Lahat po ng kita sa pagtatanim ng palay hanggang sa gawing bigas, hindi po mapupunta sa trader. May iba pang ahensyang nabanggit ang Pangulo. Aniya, 19 billion pesos ang ibibigay sa tupad ng Department of Labor and Employment. Nabigyan din ng 135 million ng anti-agricultural smuggling ng Department of Finance. 204 million naman para sa waste-to-energy project ng Department of Environment and Natural Resources at 3 bilyon para sa Department of Transportation. Paalala ng Pangulo, hindi pa nauubos ang budget para sa 2025 flood control projects. Ang natitira pang 300 billion peso ngayon ay gagamitin ng gobyerno hanggang 2026. Meron naman tayong i-approve na flood control project para naman basta't nakita natin ay maayos ang proposal. Para masigurong nasasala ang mga infrastructure projects, sabi ng Pangulo, ibabalik na sa proseso ang pagkuha ng clearance o acceptance mula sa mga lokal na pamahalaan. Para sa Agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel.